May nakarating sa aking balita na dinalaw mo na naman daw si Narding sa kulungan. Oo ate, birthday niya kasi kaya dinalaw namin ng mga anak niya. Nag-aksaya pa talaga kayo ng pamasahin ninyo? Minsan lang naman, tsaka pinag-ipunan talaga naming mag-iina. Kaya nyo naman pala mag-ipon eh. Bakit hindi kayo makapag-ipon ng perang pambayad sa inutang nyo sa akin? Pasensya ka na ate ha, babayaran naman kita kapag nakaluwag-luwag na kami. Puro pasensya na lang ang naririnig ko sa'yo eh. Imbes na kasi inuna mo na lang bayaran ang utang mo sa akin, inuna mo pang dalawin ng kriminal mong asawa. Ate naman, wag mo namang sabihing kriminal ang asawa ko. Napagbintangan lang naman siya kaya siya nakulong. Kung napagbintangan lang siya, bakit nasa kulungan ang asawa mo? Mahirap kasi ipaliwanag ate, pero wag mo namang husgahan kagad ang asawa ko. Hindi mo naman alam ang totoong nangyari Sige, pagtanggol mo pa ang walang kwenta mong asawa. Natural lang naman na ipagtanggol ko ang asawa ko ate. Kaya kayo minamalas Hanggang ngayon, hindi mo pa rin mabitaw-bitawan niyang asawa mo. Pabigat lang talaga siya sa inyo. Tignan mo ang mga anak mo. Nagmana pa yata sa kanilang ama. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa pamilya ko, lalo na sa mga anak namin. Bakit hindi? Kung totoo naman ang sinasabi ko, nasasaktan ka? Sige ate, kailangan ko na kasing pumasok sa loob ng bahay May gagawin pa ako Diyan ka magaling ang umiwas kapag pinagsasabihan. Hoy Alicia, huwag mong kalilimutan yung utang mo. Kahit kapatid kita, matuto ka namang mahiya. Oo ate, kapag meron na akong ibabayad sa'yo, ako mismo ang maghahatid sa bahay ninyo. Narinig ko lahat ng mga pinagsasabi ng tiyahin ko kay inay. Nagising kasi ko dahil sa malakas na boses niya. Nagkataon pa na sa tapat ng kwarto ko sila nag-uusap. Hinilot-hilot ko muna ang sentido ko bago lumabas ng kwarto ko. Naabutan ko ang inay na nasa kusina. Nakatingin siya sa eskaparate na wala ng laman. Dahil sa lalim ng iniisip niya, hindi niya napansin ang paglapit ko. Nay? Oh anak, gising ka na pala. Kakain ka na ba? Mamaya na lang po. Bakit bumangon ka na kagad? Akala ko ba mamaya ka pa babangon? Gusto ko pa nga po sanang matulog ulit kaso ang lakas po ng boses ni Chang. Pasensya ka na anak, hindi ko naman kasi alam na pupunta ang tiyahin mo ng ganito kaaga dito sa bahay Sumahod na po ako kanina, Nay. Bayaran niyo na po siya para hindi na pumunta dito. Nakakahiya rin po kasi sa mga kapitbahay sa lakas ng boses niya. Sige anak, mamaya ipupuntahan ko siya sa kanila. Anak, may naalala pala ako. Dumating na rin kahapon yung bill ng kuryente at tubig. Hindi kaya kapusing ka na naman? Huwag po kayo mag-alala, Nay. Hindi po ako kakapusin. Bayaran niyo na rin po yun. Salamat anak. Mula nang makulong ang itay nyo, ikaw na ang umako sa naiwan niyang responsibilidad. Ayos lang po yun. Ako naman po ang panganay Ako na lang ang sasagot sa bigas natin. Bukas kasi may nagpapalabas sa akin. Sa Sabado naman sa sahod ang kapatid mong si Dondon. Siya na lang daw ang sasagot sa ulam natin sa buong linggo. Opo, sige Nay. Basta, huwag niyong abusuhin ang katawan niyo, ha? Ayokong magkasakit na naman kayo. Oo anak. Ibinigay ko na rin kay inay ang sahod ko. Agad na rin siyang umalis para pumunta sa bahay ng tiyahin ko. Ipinadala ko na rin ang bill ng ilaw at tubig para mabayaran na rin niya. Sa kanilang magkakapatid, ang inay lang ang mahirap. May kaya naman sina Tia Christy at iba niyang kapatid. Nakapagtapos lahat ng anak ng tiyahin ko. At ang dalawa nasa Canada pareho. Mula bata na sanay na kami na iba ang trato niya sa aming magkakapatid kumpara sa iba naming pinsan. Matagal ko na rin tanggap yun. Kaya kapag may salo-salo, hindi na ako pumupunta. Madalas kasi ako ang topic nila. Ugali na ng tiyahin kong yun na ipahiya ako sa mga kamag-anak namin. Dahil sa itsura ko at pagiging empleyado lang sa munisipyo. Para wala nang ang gulo,
Kami na lang ang umiiwas ng mga kapatid ko. Ang perang nahiram ng inay ay ginamit sa graduation ng bunso kong kapatid na nasa senior high. Isa rin sa pinag-iipunan ko ang pagpasok ng kapatid ko sa koleyo. Mabuti naman may pera pala si Maika. Sumahod na kasi siya kahapon. Siya nga pala. Ipasok mo sa tubigan ko si Otoy. Kailangan ko pa kasi ng isa pang tauhan eh. Kasi ate, umi-extra siya sa construction sa pinapasukan ng Kuya Dondon niya. Sabihin mo sa kanya, umalis na kamo sa pinapasukan niya at lumipat sa akin. Gagawin ko siyang regular sa tubigan ko. Kesa naman sa mababad siya sa initan. Kasi ngayong bakasyon lang naman siya doon. Nag-iipon kasi siya ng pandagdag para sa pag-aaral niya sa college. Ano ka mo? Mag-aaral ang anak mo sa college? Aba, ang taas naman ang pangarap ng anak mo. Sa tingin mo kaya kakayanin niyo? Si Maika naman ang magpapaaral sa kanya. Tsaka yun ang gusto ng mga anak ko. Magagastusan lang kayo. Sayang lang. Baka wala pang isang taon tumigil na rin niyang si Otoy. Papasukin mo na lang sa tubigan ko para makatulong naman sa inyo. Pasensya na ate, hindi ko kasi maaaring hadlangan ang kagustuhan ng mga anak ko. Susuportahan ko sila sa kanilang pangarap. Ambisyosa ka rin kasi, no? Aba, gising Alicia. Iba ang kapalaran mo kaysa sa amin. Kami malayo na ang narating. Samantalang ikaw hanggang dyan lang kayo ng mga anak mo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan ate. Kaya nga pilit silang nagsusumika para hindi sila matulad sa amin ng tatay nila Sige, bahala kang gumapang sa lupa. Dahil lang sa kagustuhan mo mapag-aral ang anak mo. Baka nga gumaya pa ang mga yan sa kanilang ama Napatungo na lang ang inay at pilit nilalabanan ang pagpatak ng mga luha sa mga mata. Nang talikuran siya ng kapatid niya, tsaka naman siya umalis. Pagdating sa bahay, pilit niyang pinasigla ang sarili. Para hindi namin mahalata na meron na namang sinabing hindi maganda ang kapatid niya. Matuloy na lumipas ang mga araw. Nakapag-enroll na sa college ang kapatid ko. Kahit libre ang tuition fee sa papasukan niya, magastos pa rin lalo't may kalayuan din ng university na papasukan niya. Nag-message si Tia Donna niyo sa GC. Sa kanila daw gaganapin ang reunion ng pamilya natin sa susunod na buwan. Ngayon pa lang po, sabihin niyo na hindi tayo pupunta para hindi sila umasa. Nakakahiya naman anak kung hindi tayo pupunta. Nandun lahat ng kapatid ko at ng mga pinsan ninyo. Nay, hindi po ba kayo nagsasawa na tuwing may reunion o okasyon ng pamilya natin, lagi na lang kayong nasa kusina? Hindi naman po kapamilya ang turing sa inyo Gusto lang nilang dumalo kayo para merong tagaligpit. Hayaan mo na anak. Pinapadalhan naman nila tayo ng mga tirang ulam Tsaka kailangan nating makisama. Hindi po kita pipigilan, Nay. Dahil alam kong sabik rin kayo makasama ang mga kapatid ninyo. Pero hindi po kami sasama magkakapatid. Sigurado na hahanapin kayo, lalo ka na. Opo naman, hahanapin talaga nila ako dahil wala silang pagtatawanan. Pagpasensyahan mo na lang sila, Iha, kung lagi ka nilang ginagawang katatawanan. Tanggap ko naman po na pangit ako, mataba ako, hanggang dito na lang ako. Hindi na makakapag-asawa. Ang hindi ko lang kasi matanggap, yung paano kayo tratuhin ng mga kapatid ninyo. Kaya, kung gusto ninyo pumunta, bahala ho kayo. Kung hindi kayo pupunta, lahat na lang tayo. Sigurado hong papatak ng linggo ang reunion. Mamasya na lang po tayo sa araw na yon para kung sakaling may sumundo sa inyo dito walang tao. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-banding. Maganda nga yung plano mo. Siguradong matutuwa ang mga kapatid mo. Sigurado po yon, lalo na si Otoy na ang hilig sa gala. Sinabihan ko ang inay na wag na lang magbukas ng GC nila. Naging abala naman siya sa mga ginagawa niyang ekstrang trabaho katulad ng paglalaba.
Gusto rin niya kasi na may ambag siya kapag namasyal kami. Dumating ang araw ng reunion. Madaling araw pa lang ay umalis na kami. Malayo din kasi ang pupuntahan namin. Sa bahay ng pinsan ng Itay kami pupunta, na malapit sa tabing dagat ang bahay. Nagdala lang kami ng konting pasalubong para sa kanila at baon namin. Tingnan mo ang mga kapatid mo. Kanina pa ang mga yan parang hindi napapagod. Kanina nga po eh. Nagkapi ko na ang mga yan. Nagsabuyan ba naman ang buhangin? Minsan talaga parang mga aso't pusa ang mga yan. Sayang nga lang hindi natin kasama ang Itay nyo. Hindi po ako nawawala ng pag-asa na balang araw makakasama na rin natin ang Itay. Tama ka anak, may awa ang Diyos. Balang araw pakikinggan din niya ang mga dasal natin. Ha? Tumatawag sa akin si Tia Christy. Dala niyo po ba ang cellphone niyo? Hindi iniwan ko sa bahay kanina Pasira-sira na rin naman kasi yun. Kaya siguro sa akin tumatawag dahil hindi niya kayo makontak. Bakit hindi mo sagutin? Baka importante ang sasabihin ng tiyahin mo. Hayaan na lang po natin. Baka may kinalaman lang sa reunion kaya sila tumatawag. Baka nga, siguro nagtataka sila kung bakit wala tayo sa reunion. Naisip ko po, Nay. Kami na lang ni Dondon ang uuwi sa bahay. Maiwan na lang po muna kayo ni Otoy dito para naman makapagpahinga kayo. Sa 1 linggo pa naman po ang pasok niya sa eskwelahan Parang gusto ko yan. Siguradong matutuwa ang Tiyo Badong at Tia Esay mo. Narinig ko po kasi yung pinag-uusapan niyo kanina. Kaya naisip ko na maiwan na muna kayo dito. Oo sige pero 1 linggo lang ha. Ayoko naman na walang nag-aasikaso sa inyo sa bahay Kaya naman po namin ni Dondon ang mga sarili namin. Nung hapon nga kami na lang ni Dondo nang umuwi ng bahay. Pagdating agad na sinabi sa amin ng kapitbahay na ilang beses may nagpunta sa bahay at hinahanap kami. Tinanong pa kami ng kapatid ko kung saan kami nanggaling. Pero tipid ng ngiti lang ang sinagot ko. Kilala kasing tsismosa ang kapitbahay naming yun. Kaya tamad akong makipag-usap. Kinabukasan naman maagang lumuwas ang kapatid ko. Isinasama kasi siya ng foreman nila sa project sa Maynila. Mas malaki daw kasi ang arawan doon kesa dito sa amin. Maaga na rin akong pumasok sa trabaho. Iba kasi ang kutob ko ng araw na yun. Kesa masira ang araw ko sa biglang sulpot ng mga kamag-anak namin, mabuti nang umiwas na lang. Pag-uwi ko ng hapon, sinalubong agad ako ng kapitbahay namin at sinabing galing doon ang tiyahin ko. Tumango lang ako at saka pumasok na sa loob ng bahay. Katatapos ko lang magbihis ng pambahay nang makarinig ako ng mga katok sa pinto. Kayo po pala, Chang. Mano po? Sige na. Bagong manicure lang kasi ko. Pasok po muna kayo. Gusto niyo po ba ng kape? Wag na, hindi naman yun ang ipinunta ko rito Nasaan pala ang nanay mo? Nasa bahay po ng kamag-anak ni Itay. Anong ginagawa niya ron? Nagbabakasyon po sila ni Otoy. Walang-wala na nga kayo. Nagagawa pang magbakasyon ng inay at kapatid mo. Hindi naman po gagastos doon ng inay. Tsaka gusto rin po ng mga kamag-anak ng Itay na doon muna ng ilang araw ang inay namin. Hanggang kailan sila doon? 1 linggo po. Baka naman hikahos din sa buhay ang tinitirhan ng inay nyo. Doon pa siya nagsusumiksik. Kahit po ganun masaya po nilang tinanggap ang inay at si Otoy. Bakit nga pala hindi sumasagot ang inay mo sa mga tawag ko? Kahit ikaw hindi rin. Bakit pala hindi kayo umattend sa reunion? Imposible naman na nakalimutan ninyo. Matagal na yung pinag-usapan sa GC Wala po talaga kaming balak umattend. Bakit naman? Para kayong hindi pamilya. Hindi talaga kayo marunong makisama. Kayo po ba? Marunong ba kayo makisama? Anong ibig mong sabihin? Kaya lang naman ninyo gusto kaming umattend para may tagahugas kayo ng mga ginamit sa kainan. Tapos kami, gagawin nyo lang katatawanan at para meron kayong ipapahiya sa mga bisita. Hindi ba? Tama ako?
Bastos kang sumagot ah! Hindi po ako bastos. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Wala ka pa nga may pagmamalaki, akala mo kung sino ka na. Kaya siguro ayaw niyo umattend na magkakapatid. Dahil naiinggit kayo sa mga pinsan niyo nakatapos at may magandang trabaho. Hindi po totoo yan. Hindi kami ganun pinalaki ng mga magulang namin. O talaga? Tanggapin niyo na lang kasi na kahit anong gawin niyo. Hanggang laylayan lang kayo ng mga pinsan ninyo. Mananatili lang kayong mga pobre habang buhay. Matinding pagpipigil lang sa sarili ang ginawa ko. Para hindi na humaba ang pagtatalo namin ng tiyahin ko. Sigurado kasing ipagkakalat niya ang ginawa kong pagsagot-sagot sa kanya. Ayoko namang madamay pa ang inay. Gaya ng inaasahan ko, kalat na sa mga kamag-anak namin ang pagtatalo namin. May dagdag bawas na kwento pa yun ng tiyahin ko. Hindi ko nalang pinansin ang mga tanong sa akin ng mga pinsan ko. Mas nag-focus na lang ako sa trabaho ko. Lalo't may plano kami ng kapatid kong si Dondon. Nang dumating ang inay at kapatid ko galing sa bakasyon, agad siyang ipinatawag ng tiyahin ko. Ako na ang humihingi ng dispensa sa ginawa ng anak ko. Mabait naman si Micah, baka pagod lang sa trabaho. Ang sabihin mo, may ugali talaga ang anak mong yon. Palibasa kasi vocational course lang ang kinuha. Swerte na nga lang niya nakapasok siya sa munisipyo. Huwag kang mag-alala ate, pagsasabihan ko siya pag uwi ko. Ikaw naman kung kailan alam mong may reunion tayo. Tsaka mo naman naisipang magbakasyon. Biglaan lang kasi yun eh. Naghagila pa tuloy kami ng makakatulong sa pagliligpit. Imbis na sana ikaw na lang ang gagawa. Hindi rin naman kasi pupunta ang mga anak ko, kaya pumunta na lang kami sa kamag-anak ng itay nila. Ayaw nilang pumunta kasi ano? Mga naiinggit sila sa katayuan ng mga pinsan nila, ganun ba? Hindi yun ang dahilan. Ayaw lang nilang makarinig ng pang-iinsulto mula sa inyo. Ayaw nila na pagsasabihan ka mo kung totoo naman eh. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako ate. Pati ikaw nagmamalaki na rin. Pare-pareho na lang kayo ng mga anak mo. Oras na mangailangan ka na naman ng tulong, gagapang ka na naman palapit sa akin. Sigurado yon. Nang makauwi ang inay at nakita ko ang anyo niya, alam kong nakarinig na naman siya ng masasakit na salita mula sa kapatid niya. Nang makita niya akong nakatingin, pilit siyang umiti na hindi naman umabot sa mga mata. Ano na naman po ba ang sinabi sa inyo ni Chang? Ay, ganun pa rin. Hayaan na lang natin. Kahit ano naman ang gawin natin, hindi na magbabago ang tingin nila sa atin. Masakit lang po kasi na kahit wala tayong sinasabi, pinalalabas nilang tayong masama sa ibang kamag-anak natin. Patawarin niyo ako. Hindi sana ganito ang buhay natin kung hindi nakulong ang ama ninyo. Mula lang naman noon, nag-iba na ang tingin sa atin ng mga kamag-anak natin eh. Naniniwala po ako na balang araw, magbabago rin ang lahat. Meron nga po pala akong sasabihin sa inyo. Ano yun, Iha? Plano po ni Dondon na mag-abroad. Nag-iipon lang po kami ng pera. Saan naman ang plano niya pumunta? Sa Korea po. Sawa na rin po kasi siya sa ginagawa sa atin ng mga kamag-anak nyo. Kaya yun na lang po ang naiisip niya para mabago ang buhay natin. Hindi naman ako tututol kung sakali man. Ang akin lang, sana sarili niyang kagustuhan, hindi dahil sa ibang tao. Gusto rin naman po niya eh. Kaya nga po, sinusuportahan ko siya. Kaya pala sobrang sipag niya sa pagtatrabaho. May plano pala siyang mag-abroad. Kailangan ko rin palang magsipag para matulungan ko rin siya. Magtutulungan po tayo para sa iisang pangarap. Walang nakakaalam sa balak na pag-alis ng kapatid kong si Dondon. Pinakalihim-lihim talaga namin yon. Kahit ang inay halos araw-araw tumatanggap ng labahin. Para lang mabilis kami makaipon. Kumpleto na kasi ang requirements ng kapatid ko. Nakapag-aral na rin siya ng Korean language. Meron na rin siyang agency na inaplayan. Makalipas nga ang 3 buwan, nakaalis na ang kapatid ko.
Nalulungkot man pero kailangan naming magsakripisyo. Huwag na po kayong umiyak, Nay. Dapat nga masaya kayo dahil nakaalis na si Dondon. Hindi ko lang kasi maiwasan na malungkot. Wala na nga ang tatay niyo sa piling natin. Ngayon naman ay wala na rin si Dondon. Balak naman po niya na magbakasyon kapag nakadalawang taon na siya. Matagal pa yun. Ngayon pa nga lang miss na miss ko na ang kapatid ninyo. Ganoon din po si Dondon. Kaya lang, nagsakripisyo siya para sa atin. Kaya po dapat, hindi natin sayangin ang ginawa niya. Wala po dapat makaalam kung saan siya naroon. Tayong pamilya lang po niya ang nakakaalam sa pag-alis niya. Alam ko naman yun. Wala akong pagsasabihan na kahit sino. Huwag po kayong magpakita ng ganyan sa mga kapatid niyo, lalo na kay Tia Christy. Oo naman, tsaka bihira naman kaming magkita ng tiyahin mo eh. Balita ko nagbabakasyon sila sa Boracay. Balang araw po makakapagbakasyon rin tayo sa Boracay. Kasama na natin nun ang itay. Ang hiling ko lang, makalaya na ang itay nyo. Sa isang linggo nga pala, gusto ko siyang dalawin. Sige lang po, Nay. Bibigyan ko po kayo ng pamasahe niyo. Wag na anak, meron pa naman akong naitatabi dyan, kasya na yun. Dahil pare-pareho kami abala sa kanya-kanyang gawain, hindi na namin namalayan ang mabilis na usad ng panahon. Sa unang padala nga sa amin ng kapatid ko, tuwang-tuwa ang inay. Nagbiling pa si Dondon na kapag kinuha namin yung pera, kumain kami sa labas. Hinintay lang namin na makalabas ng eskwelahan si Otoy bago kami umalis. Nagkasundo kaming tatlo na sa isang fast food na lang kumain. At pagkatapos namili na rin kami ng kailangan namin sa bahay. Pagdating sa bahay, naabutan namin si Tia Christy na naghihintay sa amin. Hindi nakaligtas sa akin ang matalim na tingin niya sa daladala naming supot. Nang pumasok kami sa loob ng bahay, sumunod naman siya. Pumasok na lang muna sa kwarto si Otoy. Naiwan naman kaming dalawa ng inay. Ang dami niyong pinamili Sumahod na kasi si Maika. Magkano lang bang sinasahod mo, Maika? May pinapaaral ka pang kapatid. Tapos makakapag-grocery kayo ng ganito? Kasi po, Chang, sumahod din si Dondon. Dinagdagan niya ang pang-grocery namin. Kaya naman pala. Sa susunod, hinay-hinay din sa gastos. Hindi yung ubos biyaya kayo. Tapos mangungutang na naman kayo. Hindi na po mauulit na mangungutang kami. Mahirap po kasing magkaroon ng utang na loob. Oh, talaga lang ha? Aba Maika, huwag kang magsasalita ng tapos. Baka kainin mo rin ang mga sinabi mo. Ang ibig ko pong sabihin, pipilitin po namin na hindi na mangutang. Magtitiis na lang po kami ng kung anong meron. Huwag mong kalilimutan, matagal pang bubunuin ang kapatid mo sa pag-aaral. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit yung pa pinapasok si Otoy Pwede naman kasi magtrabaho na lang. Gagaya lang yan sa kuya niya na hindi tinapos ang pag-aaral. Pinili po ni Dondon na wag na mag-aral noon dahil kapos kami sa pera at nakulong pa ang itay. Ano naman ang pagkakaiba ng noon at ngayon? Nakakulong pa rin naman ang itay nyo. Tapos yung sahod mo kakarampot lang. Ang akin lang baka hindi mo mapanindigan yung kayabangan mo. Hindi naman po kayabangan ang kagustuhan kong mapagtapos ang kapatid ko Paano kasi mga naiinggit kayo sa mga pinsan ninyo? Hindi nyo na lang kasi tanggapin na iba ang kapalaran nila sa inyo. Ate naman, nakikiusap naman ako sa'yo. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng mga anak ko. Isa ka pang mayabang Itong tandaan mo, Alicia. Hanggang dyan na lang ang buhay ninyo. Itong mga anak mo walang mararating sa buhay. Lalo na to si Maika. Sumusobra na kayo? Sino po kayo para husgahan ang buong pagkatao namin? Bakit lalabang ka ha? Malapit na po, maubos ang pasensya ko sa inyo. Ilang taon na po kaming nagtitiis sa ugali nyo. Walang yaka talaga. Manang-mana ka sa kriminal mong tatay.
Aray! Bitiwan niyo po ang buhok ko! Ate Christy, bitawan mo ang anak ko. Maawa ka naman. Pagsabihan mo yung bastos mong anak ha? Wala namang kayang ipagmalaki kundi ang pagiging balyena niya. Sumusobra ka na, ate. Wala kang karapatang insultuhin ang anak ko sa sarili naming pamamahay. Ipinagyayabang mo tong bulok niyong bahay? Magsama-sama kayo rito. Ikaw, Micah, magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Iniwanan pa kami ng matalim na titig ni Tia Christy bago siya lumabas ng bahay namin. Napayakap na lang din kami sa isa't isa ng inay habang umiiyak. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang galit sa amin ng tiyahin naming yon. Nang mga sumunod na araw, walang tigil ng mga kamag-anak namin sa pagchat-chat kay inay. Lahat sila galit sa amin. Para naman po tayong kriminal kung tratuhin. Hindi nila talaga tayo tinuturing na kamag-anak kahit kailan. Kung mas pinaniniwalaan nila si Ate Christy, hindi na rin ako makikipag-usap pa sa kanila. Kaya naman natin. Kahit wala tayong kamag-anak. Aanhin naman natin sila eh. Kung puro panguhusga na lang ang nararanasan natin. Pasensya na kayo ha. Ngayon lang ako nagmatigas kay Ate Christy. Marami na rin kasi tayong hininging pabor sa kanila eh. Ayoko naman na masabihan na walang utang na loob. Tumatanaw din po ako ng utang na loob sa kanila. Kaya nga po, nagtitimpi rin ako. Pero sumasobra na po ang kapatid niyo. Dito po sa mismong bahay natin, pagsasalitaan niya tayo ng kung ano-ano. Hindi ba siya marunong mahiya? Ang inaalala ko lang, ang pagbabanta niya sa'yo. Hanggang salita lang naman yun si Chang eh. Sa bagay nga. Iniisip ko nga po, Nay, kung maghanap na lang kaya ako ng ibang trabaho. Bakit naman? Hindi ka ba masaya sa trabaho mo? Masaya naman po, kaya lang maliit pa rin po kasi ang sahod ko. Ikaw ang bahala, Iha. Alam niyo naman na suportado ko lahat ng desisyon ninyo. Habang wala pa po akong nahahanap, tiyaga-tiyaga lang muna. Sa totoo lang, kaya ako naiisip na umalis sa trabaho hindi dahil sa liit ng sahod, kundi sa mga nararanasan kong pambubuli ng mga kasamahan ko dahil sa itsura ko. Kahit naman kasi hindi ako kumain, tabain talaga ako. Pinagtitiisan ko na lang talaga ang mga kasamahan ko dahil kailangan ko ng trabaho. Sa oras na magkaroon ako ng pagkakataon, plano ko na talagang umalis. Tuluyan na rin nasira ang cellphone ng inay. Hindi na rin naman siya nagpabili para wala na siyang komunikasyon sa mga kamag-anak namin. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Hanggang isang umaga pagpasok ko sa trabaho, nagulat talaga ako. Dahil nakita ko doon ang pinsan ko na anak ni Tia Christy. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nang araw na yun tinanggal ako sa trabaho. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o matatawa na lang. Pag uwi sa bahay, agad ko yung sinabi kay inay. Hindi ko maintindihan. Nag-resign ka ba o tinanggal ka sa trabaho? Tinanggal po ako dahil sa anak ni Tia Christy. Alam naman po natin na kaibigan niya si Mayor. Ano raw ang dahilan? Hindi ko na po inalam pa. Para saan pa kung hindi rin naman po ako pakikinggan? Huwag kang tumawa dyan. Alam kong nasasaktan ka na nawalan ka ng trabaho. Kahit pa nabanggit mong gusto mo nang umalis. Alam ko naman na hindi bukal sa loob mo yun eh. Siguro, karma ko na po ito, inay. Bakit ka naman makakarma napakabait mong bata? Ang laki na nga ng isinakripisyo mo sa amin eh. Ito siguro ang sinasabi ni Tia Christy. Sigurado, nagsasaya na siya ngayon. Di bale, nasisiguro ko naman na magkakaroon ka ulit ng trabaho. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. May awa ang Panginoon. Opo, Nay. Hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa. Nakarating din kay Dondon ang pagkakatanggal ko sa trabaho. Galit din siya lalo't nalaman niya na pinsan pa namin mismo ang nagpatanggal sa akin. Pagpapalubag loob pa niya, siya na muna ang bahala sa amin. Relax lang daw muna ako. Kaya naman kahit nasa bahay lang,
Hindi ako nag-aalala na kapusin kami. Bagamat mas gusto ko pa rin na may trabaho ako. Hindi na kasi ako sanay na tambay lang sa bahay. Habang nasa kwarto ako, narinig ko ang boses ni Tia Christy. Napakunot naman ang noo ko at saka inihanda ang tenga sa pakikinig. Anong ginagawa mo rito, ate? Gusto ko lang kayong kumustahin. Masama ba? Pagkatapos ipatanggal ng anak mo si Micah, mangangamusta ka? Ang totoo niyan hindi ko naman alam na ganun ang mangyayari. Pwede ba, Ate Christy, umalis ka na? Marami pa kasi akong gagawin Ikaw naman, matagal na nga tayong hindi nagkita Pinapaalis mo na ako agad. Nasaan nga pala si Micah? Nasa loob ng bahay. Anong ginagawa niya? Nasa kwarto lang niya at nagpapahinga. Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam niya Ganun ba? Alicia, baka gustong pumasok ni Micah sa tubigan namin. Hindi yun interesado. Tsaka di ba meron ka nang nakuhang tatao sa tubigan ninyo? Umalis na nung isang araw Wala talagang makatagal sa inyo. Kaya paano ko papayagan na magtrabaho sa inyong anak ko kung sakali? Maayos kaming makitungo sa mga tauhan namin. Sila tong may problema. Ganun ba? Marami namang naghahanap ng trabaho ngayon dyan. Sigurado na makakakuha naman kagad kayo. Gusto kasi ng asawa ko yung kamag-anak na. Para mas mapagkakatiwalaan na at makatulong na rin kami. Marami naman tayong mga kamag-anak Sa iba ka na lang magtanong. Alam mo namang may kaya ang mga kamag-anak natin at may mga tinapos. Walang papayag sa kanila ang mamasukan sa tubigan namin. Pasensya ka na, ate. Wala akong maitutulong. Hindi mo ba pwedeng kumbinsihin si Micah? Gusto lang namin makatulong. Kesa naman nandito lang siya sa bahay ninyo. Kung talagang totoong nagmamalasakit kayo, bakit mo siya pinatanggal sa munisipyo? Sinabi ko naman sa'yo na hindi yun ang intensyon ko. Kaya nga gusto kong makabawi sa kanya Na ano, kuhanin siya sa tubigan niyo? Para ano, api-apihin ang anak ko? Umalis ka na, ate, bago kita ipagtulakan. Ang taas naman ng pride niyo. Pasalamat nga kayo, ako na ang lumalapit Mag-isip ka nga, Alicia. Nag-aaral pa ang bunso mo, no? Walang trabaho si Micah. Sa kayo kukuha ng panggastos. Huwag mong problemahin yun. Si Dondon na ang bahala sa amin. Ano? Sa construction lang naman nagtatrabaho ang anak mong yon? Hanggang kailan niya kayo masusuportahan? Wala ka nang pakialam doon, ate. O sige, aalis na ako. Pero pakatandaan mo, wag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi na mauulit na lalapit pa kami sa inyo. Nang marinig ko ang mga sagot ni Inay kay Chang, hindi ko maiwasan na mapangiti. Dati kasi hindi marunong sumagot at mga tuwiran ng inay. Kaya inaabuso siya ng kapatid niya. Malaki rin talaga ang naitutulong kapag alam na kaya na naming tumayo sa sariling paa. Hindi naman makapaniwala ang Chang sa pagmamatigas ng inay. Kahit nung paalis na siya, palingon-lingon pa rin siya. Nang wala na ang tiyahin ko, tsaka ako lumabas. Kanina ka pa ba gising? Opo, Nay. Narinig ko rin po ang pinag-uusapan ninyo ni Chang. Ang tagal kong naging bulag sa mga ginagawa sa atin ng kapatid ko. Masyado ko ring minaliit ang sitwasyon natin noon dahil na rin sa kakulangan sa pera. Sinabi ko naman sa inyo noon, sinasamantala nila ang sitwasyon natin. Pwede naman tayong hindi pumayag pero sabi nyo, lagi naman tayong nakakahingi ng pabor. Pero lahat ng yon may kapalit. Oo nga, anak. Mula ngayon, hindi na ako papayag na maliitin nila tayo. Tama po yan, Nay. Sabi nga ni Dondon, kung makakalipat nga daw tayo para malayo na tayo sa mga mata ng mga mapanghusga nating kamag-anak Sayang naman itong bahay na naipundar ng ama ninyo. Tsaka ito na lang ang maipapamana namin sa inyo kung sakaling mawala na kami. Yun nga po ang sabi ko. Nag-iipon lang daw po siya para maipagawa itong bahay natin.
Kaya nga po, gusto ko na rin makahanap ng trabaho eh. Huwag kang tumigil sa pagdarasal. Makakahanap ka rin ng trabaho na nakalaan para sa'yo. O di kaya, bakit hindi ka magnegosyo? At least wala kang magiging amo. Kapag po wala pa akong nakukuhang trabaho ngayong buwan na to, Mula na nanggaling sa amin ng tiyahin ko, hindi na ulit siya nagpunta. Lagi pa rin namin siya nakikita sa labas. Maging ang pamilya niya pero hindi kami pinapansin. Marami rin silang patama sa amin sa Facebook. Alam namin na para sa amin yun. Dahil kami lang naman ang pobreng kamag-anak nila. Dahil hirap makakuha ng trabaho, nagpasya na lang akong sundin ang sinasabi ng inay at ni Dondon na magnegosyo na lang ako sa bahay bilang online seller sa TikTok. Handa naman kasi akong pahiramin ng kapatid ko ng puhunan. ang bait talaga ni Dondon. Buti pinahiram niya ako ng puhunan. Gusto lang bumawi ng kapatid mo sa'yo. Noong mga panahon naman na nag-aaral siya, ikaw naman ang sumusuporta sa kanya. Tungkulin ko po yun sa kanila bilang ate. Natutuwa ako at lahat kayo magkakasundong magkakapatid. Hindi katulad ng mga pinsan ninyo. Sino pong pinsan na tinutukoy niyo, Nay? Hindi mo ba nabalitaan? Muntik nang magpatayan ng mga anak na lalaki ni Tia Christy mo. Naisugod nga sa ospital ang Kuya Angelo mo. Pinutol ko na po kasi ang connection ko sa kanila, kaya wala akong nababalitaan. Sino naman po ang nagsabi sa inyo? Wala naman po kayong cellphone. Ang hipag kong si Beth ang nagkwento sa akin. Nakasabay ko kasi siya sa pamamalengke kahapon. Sa pagpapalaki rin naman po kasi yun ng magulang. Kayo po, nagabayan niyo kami ng maayos, kaya lumaki kami mababait. Tsaka, nasa dugo rin po yata yun. Kanino pa po ba magmamana ang mga anak ni Tia Christy, kundi sa kanila rin? Sa bagay nga. Oo nga pala, kailan ka mag-uumpisa sa pagla-live selling mo sa TikTok? Baka po sa makalawa na. Kumpleto na po ang mga gagamitin ko Kailangan ko na lang ng lakas na loob na humarap sa camera. Kaya mo yan. Nandito lang ako lagi sa tabi mo. Kahit si Otoy suportado ka. Kayo nga po ang inspirasyon ko sa lahat ng plano ko. Naniniwala ako na magtatagumpay ka sa plano mo. Salamat po, Nay, sa malaking tiwala niyo sa akin. Mahigit 1 buwan na rin mula nang simulan ko ang negosyo ko sa TikTok. Ito kasi ang uso ngayon. Sa gabi hanggang madaling araw ako nagla-live ng mga paninda ko. Sa umaga naman si inay ang nagbabalot at pinipick up na lang ng courier sa bahay ang mga nabiling items. Mga damit ang paninda ko na sikat ang pangalan at mura lang ang naging puhunan ko. Noong una nga duda ko na magkiklik ang plano kong negosyo. Marahil dahil na rin sa determinasyon ko at sinamahan pa ng dasal. Kahit papano'y lumalago na ang negosyo ko. Nang araw na yon hindi inaasahan ng inay na bigla na lang susulpot ang tiyahin ko sa bahay namin. Hindi na lang siya pinapasok ng inay. At baka makita pa ng kapatid ang mga kalat. Ate, napadalaw ka bigla. Pwede bang sa loob tayong mag-usap? Pasensya ka na ate. Makalat ang loob ng bahay namin Hindi pa ako nakakapaglinis. Wala ka nang ang regular na trabaho pati paglilinis hindi mo pa magawa. Ano bang kailangan mo at napasugod ka ng ganito kaaga? Saan kayo kumukuha ng panggastos ni Otoy sa pag-aaral niya at sa pang-araw-araw niyo? Ha? Kay Dondon. At saka lagi naman akong naglalabada Bakit sabi ng hipag nating si Beth? Tinanggihan mo raw siya nung gusto niya magpalabas sa'yo. May nauna na kasi sa kanya Siya nga pala, saan nagtatrabaho si Dondon ngayon? Sa construction pa rin sa Maynila. Huwag ka nga sinungaling, Alicia. Nakausap ko ang foreman niya. May 1 taon na raw wala sa kanya si Dondon. Kaya sabihin mo na kung saan nagtatrabaho ang anak mo. Sa construction pa rin ate. Lumipat na nga lang siya dahil naliliitan siya sa sahod sa foreman nila. Bakit hindi umuwi dito sa inyo? Madalang lang siyang nakakauwi dahil nagtitipid nga sa pamasahe. Siya na nga kasi ang nakatoka sa pagpapaaral kay Otoy. Ibig mo sabihin hanggang ngayon wala pa ring trabaho si Maika?
Nag-a-apply naman siya ng trabaho kaso wala lang siyang makuha pa. Kahit kailan talaga, wala kang swerte sa mga anak mo lalo na dyan sa panganay mo. Malabo na nga makapag-asawa. Palamunin mo pa. Buti sana kung hindi ganun kasiba sa pagkain. Sa laki niyang yon, kulang pa siguro sa kanya ang isang kalderong sinaing. Ate naman, hinaan mo naman ang boses mo. Natutulog pa kasi si Mike eh. Ano? Natutulog pa rin hanggang ngayon? Aba, anong klaseng babae yan? Hindi na nakakapagtaka na wala siyang mahanap na trabaho. May katamaran naman pala eh. Para matapos na lang ang pag-uusap, itinikom na lang ng inay ang kanyang bibig. Marami pang sinabi ang tiyahin ko bago siya umalis. Naghinanakit naman ng inay pero para wala ng gulo, hinayaan na lang niya. Ayaw din kasi niyang malaman ng kapatid ang totoo naming kalagayan. Dahil sa laging puyat, hindi ko na malayan ang pagdating ng tiyahin ko. Kung hindi pa sinabi ng inay. Namimihasa na ho talaga ang kapatid nyo. Basta na nga lang siyang sumusulpot dito eh. Dapat siguro ipaayos na natin ang gate para hindi basta-basta makakapasok ang kapatid nyo. Baka malaman pa niya ang ginagawa natin. Kung sakali man na malaman niya at ng ibang tao wala namang masama, marangal ang ginagawa mo. Ayoko lang po na mahusgahan agad ng Tia Christy. Gusto ko yung kaya ko nang ipagmalaki ang negosyo ko. O sige, kung yan ang gusto mo. Sana lang hindi kami magpang-abot ni Tia Christy. Baka kasi kung ano lang ang magawa ko. Hindi naman siguro, hindi ka naman lumalabas ng bahay eh. May iba nga pala ako, magpapadala ng pera si Dondon. Samahan niyo ako ni Otoy na mamili ng mga kailangan natin dito sa bahay ha. Kinabukasan araw ng linggo. Yun din ang araw ng pahinga ko. Maaga kaming gumayak na mag-iina para pumunta sa bayan. Kumain muna kami bago mamili. Iba ang sayang nararamdaman ko habang nakikita ang kaligayahan kina Inay at Otoy. Pauwi na kami noon at naghihintay na lang ng masasakyan. Naramdaman ko ang pagkalabit sa akin ni Otoy. Nang sulyapan ko siya, itinuro niya ang paparating naming tiyahin. Ha! Ang dami niyong pinamili ah! Bakit 3 lang kayo? Nasaan si Dondon? Hindi namin siya kasama. Dapat kasama niyo siya dahil siya naman ang nagtatrabaho, hindi ba? Pinadala lang niya kasi ang sahod niya. Hindi naman siya umuwi. Napapaisip tuloy ako kung ganun ba talaga kalaki ang kinikita ng construction sa Maynila. Mas marami pa kayong mamili kesa sa amin ah. Kaunti lang po, Chang. Mga kailangan lang namin sa bahay. Lalo kang tumaba, Maika. Wala ka na yatang ginawa kundi lumamon sa bahay niyo eh. Imbis na magtrabaho. Naghahanap naman po ako Wala lang po talagang mahanap. Paano kasi nag-iinarte ka pa? Sabi ko naman nakukunin kitang trabahador sa tubigan namin. Masyado lang kasing mataas ang pride yun ng nanay mo. Ayaw niyong tanggapin na ganung trabaho lang ang bagay sa mga katulad ninyo. Hindi naman po sa nag-iinerte kami. Ayaw ko lang po talagang magpailalin sa inyo. Alam ko naman po na aalilain niyo lang ako at iinsultuhin ang pagkatao ko Dahil dyan naman po kayo magaling Walang yaka talagang babae ka! Sige, subukan mong saktan ng anak ko. Kinukonsinti mo pa talaga ang ginawa ng anak mo? Anong klaseng ina ka? Hindi ko siya kinukonsinti. Pinagtatanggol ko lang ang anak ko. Magbabayad kayong mag-iina. Hindi ko to makakalimutan. Lagi naman po kayo nagbabanta Hindi nyo na po kami matatakot pa. Wala pa nga kayong nararating sa buhay, akala nyo kung sino na kayo? Yan pa lang naman ang kaya nyong bilhin, napakayabang nyo na agad. Kahit na makauwi na kami ng bahay, nagpupuyos pa rin ang kalooban ko. Sadya yata talagang may mga tao na uubusin ang pasensya mo. Pinaubaya ko na lang kinainay ang pag-aayos ng mga pinamili namin. Nagkulong muna ako sa kwarto at kachat ang kapatid kong si Dondon. Katatapos lang ng trabaho niya ng mga oras na yon. Lahat ng ginawa ng tiyahin namin sinabi ko sa kanya. Sinabihan niya ako na lumipat na lang kami na matitirhan.
Kahit siya na lang ang umako ng pagbabayad ng upa. Sinabi ko naman yun kay inay at sa kapatid ko. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Naiintindihan ko naman po kayo. Kaya lang, hindi po tayo magkakaroon ng katahimikan dito. Alam mo naman na maraming alaalang itay nyo sa bahay na ito. Kung malalaman lang ng itay ang ginagawa sa atin ng kapatid nyo, baka ito rin po ang ipayo niya. Hindi naman na siguro tayo guguluhin pa ni Ate Christy pagkatapos ng sinabi natin sa kanya. Sana nga po, Nay. Pero kilala nyo naman ang kapatid nyo. Hindi yun nakakatulog hanggat hindi nakakaganti sa atin. Ipagdasal natin na tumigil na siya. Wala rin naman siyang mapapala eh. Nag-aalala din po kasi sa atin si Dondon eh. Ang mabuti pa, huwag ka nalang magkwento sa kanya ng mga nangyari dito sa atin. Baka maapektuhan pa ang trabaho ng kapatid mo ron. Maraming pinapakalat na balita ang tiyahin ko. Hindi lang tuloy sa mga kamag-anak namin kami masama, maging sa ibang tao. Kahit nasasaktan, pilit ko na lang yun inaalis sa isip ko. Inabala ko na lang ang sarili ko sa negosyo ko. Ang inay naman hindi na rin gaano naglalalabas ng bahay namin. Lingid sa amin ang tsismosa naming kapitbahay ang nagre-report sa tiyahin ko na lagi daw kaming maraming pera. Hindi rin nakaligtas dito ang nakikitang courier na laging nagpupunta sa bahay para mag-pick up ng mga parcel ng mga item na ibinebenta ko sa live. Naku anak, mukhang dito ka nayayaman. Araw-araw na lang na marami ang umu-order sa'yo eh. Oo nga po, Nay. Kapag ganito lagi, hindi na natin magtatago ang negosyo natin. Napapansin ko, tuwing nandito si Kuya Ryder, laging nakatingin dito ang kapitbahay natin. Huwag mo nalang pansinin niyang si Lulu Beth. Kahit ipagkalat pa niya, wala siyang pakialam. Kapag ganito karami ang lagi nating ipapak na mga order, kakailanganin na natin ng tulong. Naisip ko nga rin yun eh. Congrats anak. Salamat po, Nay. Malayo-layo pang lalakbayin natin. Sa bawat gagawin mo, lagi mo lang sasamahan ng dasal. Isang hapon ako lang mag-isa sa bahay. Umalis sina inay at otoy. Hindi na ako sumama sa kanila dahil sandali lang naman sila. Habang nakatambay ako sa labas, dumating naman si Tia Christy. Akma na sana akong papasok sa loob ng bahay nang pigilan niya ako. Ano na naman po ba ang kailangan nyo, ha? Nananahimik na po kami, oh. Gusto ko lang namang malaman kung ano ang pinagkakaabalahan mo sa inyo. Ay, wala na po kayong pakialam, Chang. Buhay po namin to. Huwag mo sanang kakalimutan na kapatid ko ang nanay mo. Baka kung anong illegal na yung ginagawa mo, mapapahamak pati nanay nyo. Wala po akong ginagawang illegal. Masyado naman po yung imahinasyon ninyo. Hindi naman imposible yon. Marami ang nakakaalam na nasa kulungan ng tatay nyo. Kung may sasabihin kayong masama sa tatay ko, mabuti pang umalis na kayo. Talaga yung ugali mo kuhang-kuha mo sa tatay nyo. Napapansin ninyo ang sama ng ugali ko, pero yung sama ng ugali ninyo, hindi nyo po nakikita. Ay, ito ha. Payo ko lang sa'yo. Kung sino man ang lalaking kasabwat mo, tumigil na kayo. Pakisabi rin po sa taong nagsusumbong sa inyo, may kaso na po ang pagiging tsismosa. Baka kamo gusto niyang masampulan? Hindi ko na hinintay na makasagutan siya. Binirahan ko na lang siya ng talikod. Dahil sa nararamdaman kong paghihimagsik, lalong tumitindi ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Nang sumunod na araw, ganun na lang ang gulat namin ng inay na may dumating ng mga pulis. Hinahanap nila ang kapatid kong si Dondon. Sabi nila sangkot ang kapatid ko sa nangyaring nakawan sa bahay ng tiyahin namin. Mabuti na lamang napatunayan namin na imposibleng ginawa yun ng kapatid ko. Dahil magdadalawang taon na siyang wala sa bansa. Sa bugso ng galit na nararamdaman ko, sinugod ko ang tiyahin ko sa bahay nila. Nakasunod naman ang inay sa akin. Ang lakas naman ng loob niyong sumugod dito. Akala mo siguro, mapapakulong mo ang kapatid ko, ano? Pues, ibabalik ko sa'yo ang ginawa mo.
Ikaw ang kakasuhan namin. Bakit? Nagtatago na ba ang kapatid mo? Kahit saan pa siyang lupalop magtago, mahuhuli siya ng mga pulis. Magnanakaw ang kapatid mo. Talaga po, ha? Kaya niyo ba yung patunayan? Pinaghahanap na nga siya eh. Kung ako sa inyo, kung ayaw niyo madamay, huwag niyo na siyang itago pa. Hindi namin siya tinatago. Walang kasalanan ang kapatid ko. Ganun ba kalaki ang galit niyo sa amin, ha? Gagawan niyo ng kwentong kapatid ko para lang makulong? Huwag mo akong pagbibintangan na gumagawa ng kwento. Baka gusto mo pati ikaw sampahan ko ng kaso. Baka kasabot ka ng kapatid mo sa pagnanakaw kaya lagi kayong maraming pera. Pues, kahit ano pa po ang gawin ninyo, hindi niyo kami mapapakulong. Dahil napatunayan naman namin na magdadalawang taon ang nasa abroad ang kapatid kong si Dondon. Anong sabi mo? Nagsisinungaling ka lang. Eh di tanungin niyo po sa mga pulis na nagpunta sa bahay. Bakit walang nakakaalam? Dahil sinadya namin yon. Alam po kasi namin kung paano kayo mag-isip. Kaya kahit wala akong trabaho, kaya namin kumain ng 3 beses o higit pa. Mga manloloko! Karma na sa inyo ang mapahiya. Leche kang babae ka! Bumalik ka rito! Hinila na ako ng inay palayo sa lugar na yun. Narinig pa namin ang masasamang salitang lumabas sa bibig ng tiyahin ko. Pagdating sa bahay, tinawagan ko ang kapatid kong si Dondon at kinuwento ang nangyari. Nag-aalala naman siya sa pwede pang mangyari sa amin. Kinumbinsi niya ulit kami na umalis na sa bahay. Pero nagmamatigas pa rin ang inay. Ilang beses pa kaming ginulo ng tiyahin ko. Tingin ko ba sa kanya na babaliw na sa matinding galit sa amin? Hindi niya matanggap na lahat ng ibinibintang niya sa amin ay hindi totoo. Nakarating na rin sa kanya ang negosyo ko. Mabuti nilang walang nakakaalam ng pangalan ng shop. Kahit ako, hindi ko na rin alam ang nangyayari sa kapatid kong yun. Sumagi nga sa isip ko na baka meron siyang pinagdadaanan. Ano naman po ang pagdadaanan nila? Nasa kanila na lahat. Malaking bahay, mga sasakyan at negosyo. Nasa ibang bansa pa ang iba niyang anak. Mga tapos pa sa magagandang eskwelahan. Mas maswerte pa rin sila kesa sa atin. Nagsimula lang naman nagalit sa atin ang tiyahin mo nung hindi tayo umattend sa reunion. Wala po silang karapatan na magalit sa atin. Hindi nila tayo alila para pasunurin sa lahat ng gusto nila. Napapagod na rin talaga ako. Sana naman tigilan na niya tayo. Ayaw niyo naman po kasing umalis sa lugar na to eh. Di ba pinaliwanag ko ng dahilan? Opo, pero ang sa akin lang naman, wala na tayong katahimikan dito. Siya nga pala, dadalawin ko ang tatay niyo sa 1 linggo. Sasama ka ba? Sige po, sasaba ako sa inyo. Dahil siguro sa nangyaring pagkakapaya lalong nagalit sa akin ng tiyahin ko. Lumalabas kasi sa lugar namin na puro kasinungalingan lang ang binabato sa amin. Ang iba naming kamag-anak ay biglang bumait sa amin. Lalo't nakikita nila ang malaking pagbabago sa buhay namin. Pero imbes na matuwa, nakaramdam ako ng inis. Madalas na rin silang dumadalaw sa bahay. Ang ginagawa ko, umaalis ako. Gaya ng araw na yun. Nasa may basketball court ako noon. Nanunood sa mga batang naglalaro. Nakaupo ako sa malayo sa karamihan kaya walang nakakapansin sa akin. Naramdaman ko na may umupo sa tabi ko. Paglingon ko, isang matandang lalaki na may mga dalang paninda na gamit sa kusina. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya. Ayos lang po ba kayo, Lolo? Medyo nahihilo lamang kasi ako. Napakainit kasi ng panahon. May tubig po ba kayong dala? Kanina pa nauubos. Kanina humihingi ko sa may tubigan. Pinagtabuyan lamang ako ng babae. Wala kasi akong pambili . Kilala ko po yun. Masama po talaga ang ugali ng babaeng yun. Halata nga sa kanya. Dito lang po kayo. Bibilhan ko na lang po kayo ng tubig. Nako, nakakahiya iha.
Wala po yon. Hintayin niyo lang po ako dito ha. Malapit lang naman ang tindahan sa pwesto namin. Nagmadali na akong pumunta sa tindahan at bumili ng malaking mineral water. Binilhan ko na rin ng matandang lalaki ng pagkain niya. Pagbalik ko, nadatnan kong nakasandal ang matanda at nakapikit. May humaplos na awa sa puso ko sa itsura nito. Lolo, ito na po ang tubig. Binilihan ko na rin po kayo ng pagkain. Salamat sa iyo, Ining. Napakabuti mo. Alam ko po kasi kung paano malagay sa sitwasyon ninyo. Kanina'y napansin ko na tila may bumabagabag sa iyo. Ang lalim kasi ng iniisip mo. Marami lang pong naglalaro sa isipan ko. Minsan, naiisip ko kapag sobrang bait, lalong inaabuso ng ibang tao, lalo't kamag-anak. Nababasa ko rin sa mga mata mo. Ang galit na matagal mo nang kinikimkim. Gusto mo bang ilabas yan? Kung ang ibig niyo pong sabihin ay gumanti ako, hindi po kami tinuruan ng gano'n ng mga magulang namin. Kung itatago mo lang kasi ang nararamdaman mo, ikaw din ang mahihirapan. Bibigat lalo ang nararamdaman mo at baka magkasakit ka pa niyan. Paano ko po ito mailalabas? Ayoko naman po na maging masama ang tingin sa akin ng mga tao. May ibibigay ako sa iyo. Tanggapin mo bilang pasasalamat ko sa iyo. Itim na kandila at libreta? Para saan po ito? Magagamit mo yan laban sa taong kagalit mo. Pwede mo siyang maparusahan gamit ang mga yan. Hindi ko po alam kung paano ito gagamitin eh. Nakasulat sa libreta na yan ang mga dapat mong gawin. Kasi po, Lolo... Sige na, Iha. Tanggapin mo na yan. Sige na nga po. Wala naman talaga akong balak gamitin ang bagay na ibinigay ng matandang lalaki. Balak ko na lang sana yung iwan. Pero nagbago ang isip ko. Itatago ko na lang siguro. Pagdating sa amin naabutan ko ang inay at si Tia Christy. Matindi ang kanilang pagtatalo. Nakita ko pang itinulak ng tiyahin ko ang inay. Mabilis ako nakalapit at tinulungan ng inay na makatayo. Matalim ko pang tinitigan ng tiyang. Kulang na lang talaga maglabas ng talimang mga mata ko. Ano po ba ang problema nyo sa amin, ha? Yang kayabangan ninyo ang nakakagalit! Hindi po kami nagyayabang. Tahimik lang po kaming namumuhay. Kayo itong wala nang ginawa kundi husgahan ang ginagawa namin. Hindi ba kayabangan ang ginawa ninyong paglilihim kung nasan si Dondon? May plano kayo magmalaki sa amin kapag dumating siya? Wala po kaming plano na kahit ano. Alam naman po namin na hindi namin kayo mahihigitan. Mabuti naman, dahil kahit kailan hindi nyo mararating kung nasan kami. Kung ganyan naman po pala, bakit nyo pa kami ginugulo? Mula ngayon, hindi ko na itinuturing na kapatid ng nanay nyo. Yun lang po ba? Para sabihin ko po sa inyo ha, matagal na naming pinuputol ang ugnayan namin sa inyo. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Huwag nyo na kaming guguluhin dito. Tayo na po na sa loob ng bahay. Tinanong ko si inay kung ano ang dahilan ng pagsugod ng tiyahin ko sa amin. Ang dahilan lang pala nakikita nila ang mga post ng kapatid ko sa Facebook niya tungkol sa trabaho sa Korea. Naiiling na lang ako matapos marinig ang sinabi ng inay. Lahat na yata ng ugali ay nasa tiyahin ko na. Nung gabing yon nag-usap kami ng inay na ipaayos na ang gate namin. Para hindi na makapaglabas-pasok ang tiyahin ko o kahit na sino. Mabuti nilang may sapat na ipon na ako para doon. Wala pang 1 linggo may gate na ang bahay. Tinaasan din namin ang pader para hindi nasisilip ang loob ng tsismosa naming kapitbahay. Baka naman naubos na ang ipon mo, anak. Aba, tinaasan mo pang pader natin. Daig pa natin ang nakakulong. Hindi na natin makita ang labas. Hayaan niyo na po, Nay. Makakabawi pa naman ako. Ang importante, hindi na basta-basta makakapasok dito ang kapatid ninyo o kahit na sino. Oo nga pala, lumapit sa akin itong kapitbahay natin na si Lulubeth. Humihingi ng dispensa sa ginawang pagsusumbong. Huli na kamo. Ang laki na ng perwisyong ginawa niya sa atin eh. Imbis na manahimik siya,
kung ano-ano pang dinaldal niya kay Chang. Mukha naman siyang nagsisisi na eh. Hay nako, Nay. Huwag na nga natin pag-usapan yung kapitbahay natin. Kumukulo lang ang dugo ko. Parang ang mainitin lagi ang ulo mo nitong mga huling araw. Siguro po dahil sa dami na nangyari. Magpahinga na tayo. Siya nga pala, maaga akong luluwas bukas. Ikaw na munang bahala sa kapatid mo, ha? Oo nga po pala. Ano kaya ang dahilan bakit kayo pinapapunta ng pinsan ng Itay sa kanila? Hindi ko nga alam eh, pero nararamdaman ko na masaya siya. Ay, sana nga po eh. May magandang balita sila sa inyo. 2 araw ang paalam ng inay sa amin. Abala naman ang kapatid ko sa kanyang pag-aaral kaya madalas na magkulong sa kwarto niya. Habang naghihintay ng oras ng pagla-live selling ko, naisipan ko munang buklatin ng libreta na ibinigay ng matandang lalaki. May nakita kong pangalan sa may pabalat ng libro. Lauro. Ito siguro ang pangalan ni Lolo. Ha? Ano tong mga larawan na to? Hindi ko naman maintindihan dahil Latin yata ang nakasulat. Teka, libreta ba to ng barang? Oo nga, tungkol ito sa pambabarang. Bigla kong naisip na gamitin yun kay Tia Christy para makaganti man lang kami ng pamilya ko. Nakakaramdam man ng takot pero mas nanaig pa rin sa akin ang kagustuhan na makapaghiganti. Itinabi ko muna yun para masimulan ko na ang gagawin kong pagla-live selling. Habang nagtatrabaho, panakanak ang sumasagi sa akin ng libreta. Kinabukasan tumawag ang inay para ipaalam na hindi muna siya makakauwi. Hindi ko naman naramdaman na may problema. Pagkakataon ko na rin yun para pag-aralan ko ang nilalaman ng libreta. Madali lang palang pag-aralan ang nilalaman ng libreta eh. Parang kusa na siyang naiintindihan ng utak ko. Kailangan ko lang sindihan ang lahat ng kandila. Kailangan hindi mamamatay ang apoy. Paulit-ulit kong binigkas ang mga salitang Latin sa libreta. Habang nakaharap sa mga nakasinding kandila. Habang isinasagawa ko ang orasyon. Inaalala ko ang lahat ng ginawa ng tiyahin ko sa amin mula nung mga bata kami. Hanggang sa kasalukuyan. Kulang na lang sumambulat ang galit ko sa dibdib ko. Gabi-gabi ko yun ginagawa. Napansin ko rin parang hindi nauubos ang kandila. Sa 5 araw dumating ang inay. Kitang-kita sa kanya ang saya. Nang ikwento niya sa amin ang dahilan kung bakit siya pinatawag ng pinsan ng Itay. Kahit kami ni Otoy napaiyak sa tuwa. Naibenta na raw ang lupang minana ng magpipinsan sa kanilang lolo. Malaki-laki rin na napagbentahan na hindi na kami mamamroblema pagdating sa pera. Sigurado na matutuwa ang Itay nyo nito. Kailangan ko siyang madalaw para masabi ko sa kanya. Sa laki po ng pera na yan, Nay. Pwede na nating maipagawa itong bahay o di kaya bumili na lang sa ibang lugar. Kaya nga kailangan kong makausap ang Itay ninyo. Buong akala ko talaga puro hirap at pagdurusa na lang ang mararanasan natin. Sabi ko naman sa iyo may awa ang Diyos. Iaalis din niya tayo sa sitwasyon na puro problema. Hindi na tayo pwedeng matahin ng mga kamag-anak nyo, Nay. Kung iniisip mo na maghigante, wag anak. Piliin mo pa rin na maging mabuti. Ay, opo, Nay. Baka dahil din sa perang natanggap nyo, magbago ang pakikitungo nila sa inyo. Pakikiharapan ko naman sila ng maayos, pero kailangan merong limitasyon din. At saka hindi ko naman pera ito sa tatay niyo yun. Doble ang sayang naramdaman ng Itay nang dalawin namin siya at sabihin namin ang balita. Napag-usapan din nila ni inay na ipaayos na ang bahay namin. Sa tagal kasi luma na at marami na rin sira lalo na sa may kusina. Pag-uwi namin agad ko naman hinarap ang libreta. Muli ako umusal ng mga salitang Latin na galing doon. Nang mag-umpisa na kami sa pagpapagawa sa bahay, maraming kapitbahay ang nakiusyoso. May mga nagtatanong pero tipid lang silang sinasagot ng inay. Bakit po kayo pinuntahan ni Tia Beth?
Nangungumusta lang naman. Tsaka mabait naman sa atin ang Tia Beth mo noon pa. Maliban sa asawa niya at mga anak. Maika, ngayon meron na tayong pera. Sana naman ay huwag kang magbabago. Ayokong isipin nila na totoo ang binibintang ng Tia Christy mo sa atin. Wala naman po akong pakialam kahit paulit-ulit pa tayong husgahan ng kapatid niyong yun. Maika, huwag ka munang umalis. Bakit ba parang laging galit ang batang yun? Samantala ng mga sandaling yon, tumatalab na ang ginagawa kong orasyon sa tiyahin ko. Mag-isa lang siya sa tubigan noon. Dahil nga walang makuhang helper, mag-isa na lang siyang gumagawa ng trabaho. Kanina pa balisa si Tia Christy. Pakiramdam niya kasi may bumubulong sa kanyang tenga. Para bang may insekto na umaali-aligid. Itinigil niya muna ang paglilinis ng mga galon na pinaglalagyan ng tubig. Ba't ba naninigas tong tiyan ko? Mamaya pa naman ako susunduin ng asawa ko. Wala naman akong kinain na kakaiba kanina. Bakit parang... Sa tindi na nararamdamang hilab sa tiyan, hindi napigilan ni Tia Christy na masuka. Matinding sindak pa ang naramdaman niya. Nang makitang may kasamang gumagalaw na uod ang kanyang suka. Nagluluksuhan pa ang mga yon na tila nagtatampisaw sa suka niya. Sa nakikita muling humilab ang kanyang tiyan. Makailang beses pa siyang sumuka. Hinang-hina na siya pero hindi pa rin tumitigil sa paghilab ang tiyan niya. Sa natitirang lakas tinawagan niya ang asawa. Naabutan siya ng tsuhing ko na wala ng malay. Agad naman siyang dinala sa ospital. Sa pagtataka nila mag-asawa, okay naman ang mga pagsusuri sa tiyahin ko. Pagdating sa bahay, muling nagtitili ang tiyahin ko. Dahil sa mga tumubong bukol sa kanyang mukha at katawan. Ano ang mga to? Dalhin niyo na ako sa ospital. Baka kung ano na ang sakit ko. Parang awa niyo na. Nakarating naman kay na yan nangyayari kay Tia Christy. Akala ko matutuwa siya pero nagkamali ako. Gusto pa niyang dalawin ng kapatid dahil sa pag-aalala. Kaya nga lang nasa Maynila daw ito at doon nagpapagamot. Sabi ni Beth, baka daw sa 1 linggo pa makauwi ang tiyahin niyo. Hihintayin ko na lang siguro siyang makauwi. Hindi ko naman kasi alam kung saan sa Maynila dinala ang tiyahin mo. Sa kabila po ng ginawa niya sa atin, nag-aalala pa rin kayo sa kanya? Kinalimutan ko na ang mga yun. Mabuti pa kayo madaling makalimot. Hindi kita pipilitin na kalimutan ang mga ginawa ng tiyahin mo sa'yo. Pero sana balang araw, magawa mong magpatawad. Hindi ko po alam. Napuno na rin po kasi ako eh. Ang daming biyayang dumarating sa atin. Hindi pa ba sapat yun para mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad? Ay, ngayon lang naman po tayo sinuswerte sa buhay. Mas mahaba pa rin yung panahon na puro hirap ang dinanas natin sa mga kamag-anak natin. Naiintindihan ko, Iha. Sana wag mo kong pagbabawalan na dalawin ang tiyahin mo. Hindi po, Nay. Salamat, anak. Sa loob ng ilang araw nakikita ko laging nagdadasal ang inay. Alam kong ipinagdarasal niya na gumaling na ang kapatid niya. Nakakaramdam din naman ako ng sundot ng konsensya. Pero pilit ko lang yun nilalabanan. Nang malaman nga ng inay na umuwi na si Tia Christy, nagmamadali siyang pumunta sa bahay nila para dumalaw. Nagdala pa siya ng mga prutas. Pagdating sa bahay ng tiyahin ko, maluwag siyang tinanggap ng bayaw at mga pamangkin. Sinamahan pa siya sa isang silid kung saan naroon ang kapatid niya. Alicia, ikaw nga ba yan? Ako nga ito, Ate Christy. Kumusta ka na? Hindi mabuti. Kung saan-saan ako dinala ng pamilya ko. Pero hindi pa rin ako gumaling-galing sa sakit na dumapo sa akin. Ano bang sabi sa'yo ng mga doktor? Pare-pareho sila ng sinasabi. Wala naman daw makitang diferensya sa akin. Paano nila maipapaliwanag ang mga dumadaming bukol sa katawan ko? Oo nga, ate. Tsaka bakit parang pumipintig-pintig ang mga bukol mo?
Sobrang sakit ng mga to. Hindi ako pinapatulog sa gabi. Pakiramdam ko rin marado na ng kung anong insekto ang tenga ko. Laging may umuugong. Sinubukan niyo na ba ulit magpatingin sa espesyalista? Huwag dapat kayong sumuko. Gustuhin ko maghanap ng magagaling na doktor, ayaw na rin naman ng asawa ko at mga anak. Mauubos lang daw ang pera namin, pero hindi ako gagaling. Yun lang ba ang mahalaga sa kanila? Pera? Baka nga hanggang dito na lang ako. Huwag mong sabihin yan. Manalig ka lang. Gagaling ka. Tingnan mo ang mga sugat ko, Alicia. Buhay pa ako pero inuuod na ako. Bakit ganyan ang mga sugat mo, ate? Parang hindi ordinaryo ang sakit na dumapo sa'yo. Hindi kaya nababarang ka? Ano? Barang? Sino naman ang pwedeng gumawa nito sa akin? Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Maghahanap ako ng magaling na albularyo. Salamat ha. Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, ikaw pa talaga ang tutulong sa akin. Alam mo ba na yung iba nating kamag-anak, isang beses lang dumalaw sa akin, para pa silang nandidiri. Ang paggaling muna ang isipin mo, ate, hindi ang ibang tao. Aalis ka na ba agad? Babalik na lang ako. Maghahanap pa ako ng albularyo. Magdasal ka lagi. Walang masigit na makapangyarihan kundi siya. Halos hindi nabitiwan ni Tia Christy ang kamay ng inay nang magpaalam siyang uuwi na. Pagdating sa bahay, kita ang labis na pag-aalala ng inay. Hindi rin siya gaanong nakakain ng hapunan. Dahil sa kuryosidad, hindi ko na rin natiis na magtanong sa kalagayan ni Tia Christy. Ano pong lagay ni Tia Christy? Ay, nakakaawa ang kalagayan ng tiyahin mo. Sabi ko nga wag mawawalan ng pag-asa eh. Ano po ba ang totoong sakit ng tiyang? Parang malala na po kasi kung magsalita kayo eh. Tingin ko binabarang ang tiyahin mo. Paano niyo po nasabi na may bumabarang kay Chang? Sigurado ko, iha, na mayroong sumasalbahe sa tiyahin mo dahil sa mga sugat niya. Sa dami po ng may galit sa kanya, mahirap na pong ituro kung sino ang may gawa. Kaya nga eh. Nay, kapag po binabarang, pwede po bang mamatay yung biktima? Ganun na nga ang mangyayari. Maliban na lang kung babawiin nung nambarang sa kanyang sumpa. Sa ngayon, kailangan kong makahanap ng magaling na albularyo na lalaban sa bumabarang kay ate. Hindi ko maiwasang matakot na baka malaman ng inay na ako ang bumabarang sa kapatid niya. Wala tuloy ako sa sarili habang nagla-live selling ng gabing yun. Pamali-mali ako ng sinasabi. Nagdahilan na lang ako sa mga viewer na masama ang pakiramdam ko. Na naunawaan naman nila. Marami pa rin naman ako na ibenta ng gabing yun. Nakaramdam na naman tuloy ako ng sundot ng konsensya habang nagbabalot ng mga order. Biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ng inay na maraming biyaya ang dumarating sa amin. Patawarin ko na kaya ang tiyahin ko. Sapat na ba ang paghihirap niya para mapagbayaran ang mga ginawa niyang kasalanan sa amin? Bigla ko naisip ang mga ginawa ni Tia Christy. Nagpa siya kung hindi bawiin ang barang sa tiyahin ko. Kumpiyansa rin ako na hindi makakahanap ng albularyo ang inay. Buong maghapon nun ang inay na wala sa bahay. Nagpaalam siya kaninang umaga na may pupuntahan lang. Kahit hindi sabihin, alam kong naghahanap siya ng albularyo. Nang makauwi ng bahay, baka sa mukha ng inay ang kawalan ng pag-asa. Bakit ngayon lang po kayo? Kayo na pa namin kayo hinihintay ni Otoy eh. Dumaan na rin kasi ko kay Ate Christy. Lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Kanina nga sigaw siya ng sigaw sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Huwag na lang po kayong dumalaw kay Chang. Apektado na rin po kasi kayo eh. Ipinapaubaya ko na lang sa Panginoon ang kalagayan ng kapatid ko. Naway bigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay ng matagal. Ganun na nga lang po talaga ang magagawa niyo. Binabagabag na talaga ako ng konsensya ko. Lalo't araw-araw umaalis ang inay para maghanap ng albularyo. Kahit puyat nung nagdaang gabi, hindi naman ako dalawin ng antok.
Ewan ko ba? Paglabas ko ng bahay parang may sariling isip ang mga paa ko na humakbang papuntang simbahan. Pagtapak pa lang ng mga paa ko sa sahig ng simbahan, tila may humaplos na mainit na kamay sa puso ko. Napaiyak na lang ako habang kinakausap ko siya at sinasabi ang lahat ng bigat na nasa dibdib ko. Lumabas lang ako ng simbahan nang malapit ng gumabi. Sa kauna-unahang pagkakataon din nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Pagdating sa bahay, pagpasok ko sa kwarto ko, naroon ang inay. At hawak ang libreta. Nay? Sa'yo ba ang libreta na ito, Micah? Alam mo ba kung ano ito? May nagbigay lang po sa akin yan. Sino? Sabihin mo kung sino siya. Isang matandang lalaki na naglalako ng paninda. Huwag mong sabihin na ginamit mo ito sa tiyahin mo. Patawarin niyo ako, Nay. Nagdala lang po ako ng matinding galit ko at sama ng loob. Masama anak ang gumanti. Hindi ba yan ang lagi naming sinasabi sa inyo ng tatay ninyo? Patawarin niyo po ako. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Kung ano man ang ginawa sa'yo ng Tia Christy mo, ipasa Diyos mo na lang ang lahat. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng bigat sa dibdib mo. Ginawa ko na po yan, Nay. Galing ako sa simbahan kanina. Salamat anak. Alam kong mananaig pa rin ang kabutihan sa puso mo. Nang sandaling yun tinapos ko na ang ginawa kong pangbabarang sa tiyahin ko. Ang mga kandilang itim at libreta'y binaon ko na sa lupa gaya ng utos ng inay. Sinabi rin niya na baka nakilala kong matanda ay ang nangunguha ng kaluluwa at ikinukulong nito habang buhay sa walang hanggang karimlan. Gumagala daw talaga yon para maghanap ng mga taong puno ng galit at hinanakit sa puso para pagbigyan ng itim na kandila at libreta. Makalipas nga ang 1 linggo na balitaan namin na magaling na si Tia Christy. Dumalaw rin siya sa amin para magpasalamat kay inay. At personal na humingi ng kapatawaran sa amin. Micah, sana mapatawad mo ko sa lahat ng mga masasakit na nagawa ko sa iyo. Yung nangyari sa akin na nagmulat sa mga mata ko sa mga naging kasalanan ko. Wala na po yun. Sana po mapatawad niyo rin po ako. Yung mga sinabi mo, tama lang sa akin. Dahil tumanda ako na walang pinagkatandaan. Tutal, nagkapatawaran na tayo. Kalimutan na natin ang nangyari. Pamilya pa rin tayo. Yun ang mahalaga. Dahil sa nagawa kong kasalanan sa tiyahin ko, naging ilag ako sa kanya. Araw-araw din ako humihingi ng kapatawaran sa Panginoon sa malaking pagkakasalang nagawa ko. Nang taong din yun nakalaya na ang aking ama. Yun din ang pinakamagandang biyaya na natanggap namin ng pamilya ko. Ang mabuo kami pagkatapos ng ilang taon na sakripisyo, hirap at pagdurusa. Wakas,